mo lang, pound. Pag yung pad nag-turn sa color red, ball goes to your left. Then hit the pad. Left. Ganyan. Ang red with the left, ang blue behind. So tingin mo, what's the purpose of this place pad? Para mas mabilis yung reaction. Very good reaction. Main objective is to activate your offhand. Meaning yung walang kamay, gusto natin active siya. Kasi sa basketball, hindi ka na naman nag-dribble, di ba? May mga distraction. So may sumusunod, may nag-reach in. Sa ganitong training, na-enhance natin yun. At the same time, ang pinakamaganda, every time you use place pad, yung brain mo, active din. Behind you, pound na mo rin siya. Raise cross. Behind mo na, make the move for that, make the move. There you go. Dinoble din, ano nangyayari? Dahil sa taranta nila, nagagamit na yung offer nila, wala naman silang intention, pero nakakaano sa nakakaano. Competition, kaya coach siya. Mamaya. Move. Behind. Nice one. Mag-start ka sa right, babalik lang ulit sa right. Green, cross. Red, through. Okay, behind. Up. Through, then through. Stop right away. Cross. There you go. 2 pads na tayo, coach. Gagawin natin. Anong pad yung una mag-light up, yun yung una mong papasahin. Then make the move, then tap. Stop right away. Nakikita mo? Bang. Cross. Pound, cross, tap. Pound, cross, tap. Pound, cross, tap. Pound, cross, tap. Cross. Good job. Diba po? Yan. Behind. Tayo. Tabon mo ulit. Stop. Good job. Master, look. Kapag may lumabas na color, make the move then tap. Kapag ikaw na una, you get the point. Explode. Wala. Sobrang wide na. Ngayon naman, pag masyadong skinny, pwede ako mag-explode. Ang problem, binampa ko, saglit lang, ito pa. Time. Drop. 1 pound lang. Drop. Base. With the basement. Start naman, dito naman tayo para. Okay, so tuturo naman natin. Drag. Yan yung ituturo sa coach ngayon. Drag. Okay, third pound. 1, 2, 3, drag. Then next naman natin, under. There you go. Ano ba mo na, coach? Nice one. Remember may mga terminologies kasi mas madali kang matututo at mas madali kami makakapagturo kapag may mga terms tayong ginagamit. Drag, under. So next naman natin, dito, pull switch. Pagka-pull switch mo, make sure sa gitna yung skin grip mo. Yeah. Stop ang pinag-una, outside leg. Basta yung flip ang bola natin, ang inside leg natin is opposite. Under, full switch. Dito natin mapasok, switch, speed, stop. Okay, inside leg ko, step, bang. Then saka natin sabay sa outside leg. End up sa logo ah. Oh, wow. Full switch. Para ma-improve mo yung driving line. When you say driving line, yun yung line na pinaka-the best na atakihin mo. Kasi kapag umatake ako, kunwari dito, ito yung defender ko, pag ang line ko is dito ako nag-trap. Ang gagawin ko din, masusundan na ako. Unlike kapag nakuha ko itong line na to, okay, nag-trap ako, tingnan mo, kunin mo lagi. Hindi na siya makakapag-lateral. Ipili lang yung speed stop natin, kasi ang idea ng speed stop is you're going to pick up the ball. Kaya siya tinawag na speed stop kasi speed and stop. Ngayon, we're going to do hand exchange stop. O, ibig sabihin ng hand exchange stop, hindi mo ipipick up yung bola. You're pa rin. Foot switch, ayan na. You know,
ginawa ni Coach, hand exchange behind. Speed, hand exchange first. Nice one. Go, balik. Cross. So, we're going to progressive. Yung footwork na tinuro sa'yo ni Coach Kenneth, tatry natin dagdagan ng tira. Pero gagamit tayo, we call this limbo stick. Alam mo yung mga limbo lang? Anong nangyayari? Di ba bumababa yung katawan nila? Ito, kaya ako ito ipi-place dito para mas maging unpredictable ka sa game. Intention natin is you're going to attack the basket. Para ang sinesend mo sa defender mo, mag-drive ka hard. With the use of this limbo sticks, matuturuan natin yung body natin ng mga traits and characteristics kung paano mo papapakita yun. So, attack siya, go under yung individual siya. Ibagan mo siya. Yan! Behind, then under. Yan! Kita every time na dumadaan siya dito sa limbo sticks, down. Okay, ang purpose niyan, may improve natin yung mga body traits and characteristics natin, look. Okay, kasi syempre kahit mabit mo yung primary defender mo, meron pangalawa, minsan meron pa rin pangatlo. Go! Yan. Go! Yung timing mo sa bola, kumbaga sa sayaw, nang maliban sa nalilit meter, may sa sayaw, yung hindi kayang sumabay sa sayaw na yan. Sa sayaw ka ba? Offbeat. Ayun, offbeat. Sa basketball, very important ang timing. Once maging magaling ka sa timing, mas magiging unpredictable ka. Tingnan mo ito yung dribble mo, look. May time, sasabayin mo. Ayan, kita mo? Pero tingnan mo, pag ginawa ni Coach, Kaya nakita mo yung mga NBA players, kaya gagaling sila kaya nilang i-bounce yung ulo nila, yung katawan nila. Yung gusto natin. Ayan. Go! Nice one. Alright. Go! Sige na, go! Go! Yes. The first stop, we call it speed stop, which is you pick up the ball. Pinapatay mo yung dribble. Yung pangalawa, hand exchange stop. Nag-stop ka, pero hindi mo pinatay yung bola. Nag-switch ka lang using cross between through. So, this stop, we call this partial speed stop. Go under. Tapos maglalagay ang bola dito, yung lang ni Coach. Yan. Coach switch. Partial speed stop, grab, cross. Pagka-drag mo dito, drop, under, then place. Input replacement. Under, replacement, by foot switch, then the foot switch, grab natin siya. Speed stop, place, then dito siya. Grab, speed stop.
naisip ko ngayon, ang gagamitin natin tennis ball. Purpose ito, timing. Kasi yung kanina, pag cone, go low lang. Ito, maliban na you will go low, may improve yung timing mo. Yeah! Ayan. Ball!